Grabe, ang laki sir. Aakyat, ito naman aakyat doon. Pag susupply ng palay sa silo, tatlong butas yata yun. Then pagka puno na, aakyat doon, bago susupply dito. Yan. Holy Week lang, kaya umalis yung contractor nito. Siguro daw ay isang Monday na lang. Kalihan pa rin sila. Tinibayan na namin si Rayari. Talagang pinuwersa na. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sir, sino po si Mr. Karing. Si Mr. Karingal ay siya ang parang Francisco Karingal Iron Works. Gawa ng mga sasakyan, jeep. Later on, nung nakapagdala ko sa kanya ng 18,000, 30,000, kaya nga lang, ang pinakakomisyon ko, piso bawat sako. Hindi katulad ngayon na kami pa nagbigay ng sa agent, 10 piso. Pero nakaipon pa rin kami sa kabila ng lahat. Siguro, pakinabangan, yung talent ko bilang sa ikaranasan, inamimili na ako ng palay. Ini-offer ko sa kanya na sabi niya, walk-in ang mga buyer. Ang sabi niya, araw daw niya, 9 AM daw, nandun pa daw ang kanya sinundan. Pero dapat daw, simula 6 AM, dapat siya na nagiling. Sino pa daw bibili ng kanyang produkto o nakaalis na ang mga buyer. Sabi ko, sir, nandiyan na din lang, kita naman yung volume ng ating palay, magpatayo kayong gilingan. Sabi niya, bumili daw siya ng lote para i-transfer daw yung kanyang talyer kasi siya i-lease lang doon sa lupa ngayon. Later on, nakita ko ay natapos yung halos isinabay niya yung rice mill. Kaya, nung pangyayaring yun, patuloy ko pa rin siya ang dinadala ng palay. Hanggang sa tinangkilik namin mag-asawa, kung hindi man lahat nandun ang aming palay, nasa Calagro, nasa BGC, nasa Tolentino, napakahirap pala ng hiwa-hiwalay ang palay, mahirap mag-supervise. Kaya minabuti namin kung hindi man kami magpatakbo ng Karingal Rice Mill, through advice niya, kami halos ang gumagabay kung paano maibenta ka din ng bigas. Talagang mapagbiro ang tadhana. Binaha kami nung 2005, December 7, 17 at 27. Yung kaunti namin puhunan ay talagang nabawasan. Sabi niya, hinausap ako, hinabili na kami at talaga kami naghahanda na para sa sariling hanbuhay na paggigilingan. Sabi niya, kahit daw tambak muna, bago may building, bago may aparato. Mahirman magpasya. Nung nakikita na namin nandun na, siya sabi niya building, parang kaya maging yung bubungman at lahat kompleto. Naipasya namin ang dalawa namin bahay sa Manila, sa Vicente Cruz, na ibenta ng sabay. Sa kabutihan man palad, parang siniswerte. Pagkasabi namin, within 1 month, sold out ka agad. Pero nakita ko yung lungkot ng aking mga anak. Talaga sila ay lumuluha. Kasi balik na naman sa panguupahan, napakahirap. Siguro katulad ng pangyayaring ginagawa ko dito sa amin sa probinsya at siyudad ng Calapan, yung pakikisama namin ay nandun. Kaya yung developer nalo kami na meron daw siyang apartment
doon daw niya ititira mga bata. At habang tumatakbo yung aming rice mill, sinabi niya, meron daw siyang ibibigay sa amin na isa pang townhouse. Gusto naming alagaan ng aming kredito na hindi dapat sabay-sabay ang bagay. Baka hindi namin makamit yung aming pinag-usapan. Kaya tinanggihan namin yun sa kabila ng napakagandang offer. Later on, nagkaroon ng padalawang gilingan, patatlong gilingan. Padalawang gilingan ay meron na, tatlong gilingan meron na ulit second building, third building. Nagperon ulit kami ng bahay na wala ng down. Kasi nahingi dati ng 20, 30%. So, presyo, for example, 4.7, hihingi ng down. At siya na ang bahala sa lahat ng mga bagay para mabayadan. Katulad ng paglapit sa bangko. Pero hindi niya ginawa yon. Talagang ibinigay na wala man laman down. Kaya ang ginawa namin, hinuhugulugan namin ng 1 milyon kada buwan hanggang sa matapusan namin. Doon lalo tumibay ang pagtitiwala niya sa amin. Nakawa ka. Bagong bili. Okay. Parang yan hanggang daw sa may, kung yun, sa may banda rito ng saging na may nanihan. Ilang ektarya po to, sir? Ito ay kulang ng kaunti ng ilang square meter sa 6. Ito yan. Ito yung 8, nakuha ng tenants yan. Ito yung sinasabi niya nung Yes, tenant ka na yung dalawa. yan, yung dalawa. Yan kasi yung dryer namin. Ito yung dryer. Yan may mga bakod na yan. Hanggang doon sa labas ng bakod doon. Yan Opo. na. Hanggang doon na, sa highway na yun. Hanggang doon sa may bundong. Ito, sir. Diretso yun yan, sir. Diretso. Yan. Pupunta natin to, sir. Siguro mamaya pagkatayo. Mamaya, Sige. sir. Yan. Apa. Pihit ako ha. Facility ulit nila. Ay, Ano, or lilipat siya? nag-backing lang tayo. Ito. Naririnig mo ba si sir pag nagsasalita? Lapit ka. Ito tinuturo niya eh. May Ito. signal din. Bababa pa ka? Hindi na? No. Kanya daw yan. Ito. Ito, Ella. Ito may standing crop na yan. Kay sir yan. Yan. Lahat yan. Yung lahat ng green na yan. Kay sir lahat yan. Tapos ito kanina, yung green dito. Kanya rin to. Oh, Ito. Lahat to. Palayan ni sir lahat to. Parang ang ganda ng palay niya, no? Yung pantay na pantay. Ayan, lahat yan. Ito. Ella, ipakita mo. Dito sa kabilang side, yan, lahat yan. Aray, tabihan. Yan. Ito na harvest na to. Kanya rin to. Dami. Balik na yata to sa opisina. Ang aming pinagsimulan ay isa din sa nakatulong sa amin, si Madam Concepcion. Kasi yung mga panong hindi na mag-finance si Mr. Karingal dahil sa katanda na nagkasakit na naratay na, nandiyan si Mrs. Glacy Concepcion.
para yung pagtitiwala yung binigay sa amin ni Mr. Karingal, siya nagpatuloy. Na hanggang ngayon ay kami ay kaibigan pa rin namin. Talagang nandun pa rin ang kanyang suporta. Kung sa bagay, kung iisipin, yung pagtangkilik namin sa kanyang produkto ay malaking bagay para sa kanila kasi worth mga 2 to 5 million minsan ang aming nabibili sa kanya. Kung baka matutang, hindi namin naranasan sila maningil. Medyo minsan sumasala ang negosyo, hindi kagad nabibenta. Merong pa isang taon pa bago kami singilin or magbubukusan loob kaming magbayad. Kaya naisip namin mag-asawa, ipamutawi namin sa aming mga anak ng isang kredito ay kailanman hindi dapat sirain. Kung ikinakapag-usap sa tao at hindi mo kaya sa panahong ibinigay mo, makapag-usap ka at kung hindi ka pagbigyan, maghanap ka para matapusan mo yung mga usapang ngayon. Kaya siya namin pinatili bago yung aming hirap na pagdaanan ay kung ano ang aming naramdaman, siya din namin siguro naramdaman na aming katauhan. Kaya nandun din namin pagaway. Nandun kami ay mag-offer na kahit hindi hinahingi ng scholar, nakita namin na sila ay talagang dedication sa pagtatrabaho sa amin nandun. Sige, pag-aaralin ko yung anak. Yung bigas nila, dinadala sa Manila. Saan? May mga buyer sila. Kaya hindi masarap ang bigas sa Maynila kasi pagdating siya nagtitinda, hinahalo niya. Hinahalo? Hinahalo. Yung iba-iba, yung second class, first class, third class, fourth class. Ito yung dryer. So talagang binibilan pa rin sila? May solar sa araw, meron din yung machine. Dragon fruit. Ano to? Kakao. Diba, ang ganda ng dahon. Oh. Ano, are. Nagkakadugtong pala. Yung green. Iba pa to. Yung nakita mo sa labas yung Oo, ito yung nakikita sa labas. Ginagawa pa lang. Ayan. Ha? Okay, sir. Yung sunod nung una, nung umpisa kayo, parang kayo po yung namimili ng palay o kayo yung ahente? Parang yung binigay sa amin puhunan ni Mr. Karingal, kami ang pinaka-garantor para yung magsasaka ay kasi hindi nila kilala. Kami magbibigay sa mga tao. With proper training naman ako kasi ako nag-seminar din sa RP Japan ng pagsasaka. Nung una hindi sila maniwala sa akin at kilala nila ako ay fresh graduate ng high school. Ang alam nila, sila ang matalino, pero sabi ko sa kanila, yung inyong karanasan bilang sa tradisyonal pagsasaka, yung aking kaalaman, ating pagsamahin at madali na yung matututunan. Tingin ko wala silang interesado, pero later on, kahit ako nagmamaneho, dadating para magpaturo. Sabi ko sa kanila, by sitio, pinakalay sabay-sabay kayo para bigyan ko kayo ng seminar kung paano natin gagawin. Hanggang sa yung ginawa namin, tinangkilik kami, yun ang pinakabalik tangkilik na lahat ng kanilang produkto ay kami ang kumakarga. Bago yung amin naman kinikita, edi yun nga, ginagawa namin ay binibili namin ng lupa para yung aming kinita ay kikita pa rin. At yung aming patuloy na pagsuporta sa kanila bilang pasasalamat sa amin. Parang sa halip na ang ahenteng yon ay dalhin kay Karingal o sa ibang rice mill,
ini-advise nila sa amin na bakit mo pa dadalhin doon at pwede ka naman magnegosyo. Doon pumasok si Mrs. sa pag-usapan ko na kumari ako tulungan kasi naglalagbok ako ng mga pinahiram o ano man yun at kung kailan yun namimili ako, nagpapabilad ako, nagigiling ako, wala akong maharap doon sa mga buyer na siya sabi kong lakad kasi hindi katulad ngayon na True Gadget ay may order na. Yung chairman willing na makapagtulungan pero madami kami pakiusapan, hindi daw niya kaya, mag-aalaga na daw siya ng aming mga anak, naglilinis daw ng mga lahat ng gawa ay bahay. Pero sa kabila ng lahat, sabi ko sa kanya, ang pinakamabis ang pinag-aralan niya karanasan. Kasi nakikita natin kung mali ang ating ginagawa, baguhin natin. Ito ang aming dryer. Ito, dryer to, Kaya sir. nga lang dadalawang set pa. Operational na to, sir. Operational na ho. Ito ang aming silo, kaya nga lang ongoing pa. Kailangan kasi bago lagyan ng palay, may chiller para baka maka-humid at mabago yung moisture ng palay. Wow. Pareho ay temporary habang hindi nagana ito. Ito ho ay fast dryer. Ito ho ay yung rotary na pre cleaner na katulad ng kay ito ay binang sariwa. Bago yun ho yun isusupply sa Chinconveyor. Chinconveyor every unit ng dryer. Kaya ako ho medyo naiba itong aming ito ay sabi ng Taiwanese isa daw sa pinaka high-tech yan na ito para pag may diferensya para para nag-operate sila. Dapat wala ng ganito. Dito na. Pagka natuyo, yung Chinconveyor na ito ay susupply dito sa elevator. Elevator through Chinconveyor at i-distribute dito. 4,000 to 4,000 bags per every silo. Ilang silo to lahat to, sir? Ito ho ay 4, 5, parang 30. 30? 13 silo? 30, 30. 30 1, 2, 3, silo. 4, 5, 6, 12, saka 5, 5, ay di 22 at saka 8. Pansamantala hindi may ginagamit pa sa ako. Pero sa susunod na season, yan na. Ang chiller namin yun, nakakahong yun. Ang installation nito sir ay ito na para pagkamandar ang chiller ay pina-stainless ko na para hindi masira. Yan. Para magsusupply po, ganyan. Bagong hangin ipatas. Minabuti kong indoor kaysa nasa labas. Kasi humid ang humidity dito sa Pilipinas ay parang 80 above. Yan. Kasi tayo na archipelagian na country. Ang i-install sana nila ay GI, kaya ako ay stainless to eh. Para kako lifetime, walang kalawang, matatangos lang siya. Pagka natangos, pwede na sapihan ulit. Yan. Kaysa kalawangin. Bago sana dun third set, 4 na set. Yan. Ang supply naman dito ng panggatong. Ito yung complete line na dinala ng Sankyo. Pasimula dito, parang ito ay pang-init, pinipilter para yung init ay walang dumi. Pagka na-filter, ilalagay dito sa silo. Yan ang
Ang aming laang DNA ito. Kaya stainless na yan. Di automatic na negative 1, positive 1. Kasi merong micro-adjust na yan. Yun ang ko yun. Kung bibilhin daw yan ay 350,000. Yung bilog lang na. Yung bilog. Hindi. Bago yun sa sunod na set, ganoon din ding dryer. Yan. Gaano kadaming palay yung dinadry dito? Ang amin nung kinuha dito ay 32 ton bawat isang unit. Times 5. Times 5 uli. Yun, gano'n kadami. 32 tons times 10. Yan. Bago, sabihin natin once lang sa 24 hours. Huwag nang twice. Kasi na-delay dahil sa hindi pa totally yari ang silo. Oo. Pero kung yari na ang silo niyan, baka twice or thrice. Depende sa moisture ng sariwang palay. Hindi nakakaya ng 8 to 12 hours. Kaya 8, pwede 3. Kaya nga lang ginagawa namin 12 para dahan-dahan na pagtayo. Para walang puto lang bigat. Para kumipot. Kaya hindi masyadong may dust collector. Kaya ka dust collector para hindi masyadong magabok. Ako dito naman yung problema ng aming Armeco. Nilagyan ko na EBR para ma-maintain yung parehas sa supply ng power ng kuryente. Sabi ko sa kinakailangan naka-program. Lalakhan ang whiteboard at itong whiteboard ilalagay sa bawat brand. For example, dryer number 5 ilalagay sa number 5 na silo. At meron po doon yan, lagi generado yun. Ilalagay dito sa mga doon, food. For example, ito sa set na ito para sa isang silo. Bago pa yan, sir, ay natuyo, magtatayo ako doon rice mill. Ang supply niyan, conveyor din doon sa inputs noon. Sabi, ang laki sir. Aakyat, ito naman, aakyat doon. Pag supply ng palay sa silo, tatlong butas yata yun. Then pagka puno na, aakyat doon, bago supply dito. Yan. Holy Week lang kaya umalis yung contractor nito. Siguro daw ay isang Monday na lang. Aliyan balik sila. Tinibayan na namin siya nangyari. Talagang pinuwersa na. Pare naman, naka-standby, kaya itinigyan namin bubong ang pagitan para naka-standby yung mga truck na naka-parking. Para kung yun ay drop side, kahit walang tolda, hindi mababasa ng ulan. Palbase 50 ton per hour. 50 ton Per hour. Tapos sir, yung dry na, gaano magtatagal dito yon bago siya in-mill? It depends upon sa demand. Demand. Yeah, So pag-supply. pwedeng i-store dito ng gaano katagal sir? Kung maaari mga 1 month, 2 months. Kailangan maubos bago Kailangan magani. may labas. Yes. Before magani, kinakailangan may dispose lahat, panibago na naman. Paano yun sir? Yung iba-ibang variety. Hindi yung hiwa-hiwala yun? Ang gagawin namin, lahat ng dinurado dito sa first box. Ordinary doon sa second box. Ayan. All inbreed, kinakalay sama-sama. All hybrid, yung mga traditional seeds ay kinakalay sama-sama, lalo na pagka yung sticky. Sticky, mabango. Yun. Ang aming farm implements ang iba'y nasa field, ang iba'y nandiyan. Yan.
Meron sir, meron pa talaga yung stilke siya na mabango. Habang gumigiling, kung ang ating ginigiling ay dinurado, habang siya ay lumalabas, mabango yun. Kung nandito ang rice mill at humahangin, kaya tawa si Beth Pineda ng Mutya Rice Mill ng Bukawi, Bulacan, barangay Wagas yata yun. Kita niya pagka nandun siya, bumibili siya ng bigas, ang bango daw. Yan. Kaya yun ang hinahanap nilang bango. May mga point lang na pagka nga nandun hindi ko totally masabi kung ginagawa nila na naghahalo kasi ang kanilang sako ay hindi laminated sacks, kundi yung pakaraniwan sako katulad ng bigasan. Ito sir, anong function nito? Ito sana, pamagitan nito, ito ang output, elevator, Dadali niya rito. maglalagay ng conveyor, rice mill to. Magiging rice mill to sir. Yes, para hindi na i-transport Doon punta sa doon kabila. yes. Bahala na miller doon, yung mga Tapos Para- yung extension na ginagawa, pwede mo na list habang kami nagkukuha pa ko na amin lalagay. Sana ay yung nandun yung masikip doon sa kabila, ilalagay sana doon ang isa. Titingnan natin ang susunod na kasi dito per square meter 250 pesos per square meter ang list ng mga nagbubudega. Yan. Ang NFA naman parang wala ng power stock na lang yata yun ang NFA. Ito naman ang aming mga farm implements. Ito sir, habang nagta-travel nakatiklo, pero yan pagka bumubukas yan. Ito ang pumapalis, kaya siya sabi nating leveler ito. Yan. Yan isa ka gagamitin pagka yung land preparation ay okay na, ready to transplant na, gagamitin na yan. Parang pinupuko yung putik para yung damo ay lumabas para pagka binomba ng pang herbicide, mamamatay siya. Yan, free-flowing yan. Yan, magkakagas sila ng mga palay. magkakarga siya. Saan yung dadalhin sir? Doon na sa bodega. Sa bodega. Yes. Truck nyo rin po ito sir? Yan, yung sasabi ko more than 30. Kaya nga lang hindi mo makikita lahat dahil sa nagtatrabaho. Isa, Dito yung dalawa, mga tatlo, transplanted. apat, Dami. lima, anim, pito. Ilan yaga? Apat, anim, walo pala. 8. Racer ang bili ko sa Japan 2.4. Mahal na rin. At yung walang bubong pa na hindi pa nalalagyan ng bubong ay Pero mabilis po ito sir. mabilis yan. Depende sa operator na lang. Mas maganda to kaysa yung mga pinamimigay ng gobyerno. Sa tingin Wala ko. Kasi hindi tayo pipili na hindi quality. Sayang wala hindi natin ma-demo. Di GPS yan eh. Sayang, hindi nga ma-demo. Walang Pwede na transplanting. pagka naikot natin yung area, nakaprogram na, nakamonitor ka lang baka na mag-error, yun. Pagka yung gaya na lang manibela niyan. Sa isang hektare, ilang minuto lang yan sir. Ang isang hektare, parang kung bihasa ang tatrabaho, depends sa pan, yung aking anak na yun na kinainan natin kagabi. Pagka siya nag-operate, 4 hanggang 5. Isang oras. Kaya ang akin naman tao, ikaw pagka may dalawa, tama na. Huwag nating kakumpwersahin. Tama na kahon dalawa, ang dami naman kahon, 8. Ang 16 na hektarya na yun. Inap na kahon yung isang... yung mga tray namin niyo. Asan sir? Ba't Yan, ang tray yun, nasa maitim ayun, na yun. yun, nasa truck. Yan, Ayun, sa gilid. Ari, sir, at daanan muna natin, Sir Are, ito siya sabi ko na sakay ang operator ng ditong contractor.
nagle-level siya, nakasakay. Pero siya ay meron ditong pinakasuyod na maaring parlina, maaring kahoy. Grabe. Yeah. Yan ang aming transit mixer, yan. Siguro saka ito malinis pag dumating na ang aparato. Kailan po darating? Ongoing pa ang aming transaksyon kung magkakasundo sa sinabi kong presyo. Lawak, parang ito ay ilang span? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi 78 by 50, 70 by 50, parang 3,500 lang. Yan nga lang may canopy. Hindi kasama sa canopy. Talagang binili ko talaga yung pangmatibayan na pantrasis, hindi na yung mga angle bar o ano. Yan. Kung sa kayo pag-aapuhan na. Matagalan. Matagalan na. Tapos palayan pa rin sir yung nasa loob ng bakod. Yan sir, ang Piakan Nursery. Diyan namin inilagay ang aming mga trays. Aha, ito sir? Piakan Nursery namin yan. Piakan Nursery yan? Yan, oo. Kasi pagka nandiyan, pagka nagpatubig, pagka nabasa, i-drain na lang. Pagka na-drain, after 2 days uli, natuyo, patutubigan pa 3 days. 2 days na natutuyo, babasahin uli. Mamaya pa itatanim na. Kaya may mga halaman naman diyan. Sa kadahilanan, si Mrs. ay mahilig sa halaman. So ito po, nung natapos yung seedling, tinamnan na rin. Tinamnan na rin. Yeah. Para hindi sayang. Para hindi sayang. Ganyan kalaki sir yung punlaan mo? Ganyan kalaki. Kailangan kasing malawak. Ilang ektarya po yan ang matatamnan yan sir? Luwang na yan. Basta kinakailangan kuha kami kung ilan ang kaya ng transplanter. Dapat namin mailagay sa trayo. Tinatransport naman ang aming mga elf na maliliit. Yan, for example, ito, parang may 2 akong bago. 3 yun, kinuha nung aking si Ruel. Yung ating pinuntahan gabi, yung isa. Yan. Going to sa iba't ibang area. Ginawa, ako nagpa-karsada niya. Yung ating dinaanan doon, ako nagpa-grader doon. Sa labas pa? Hindi ako nagpa-grader din. Nakadugtong pala ito doon sa main. Yes, connecta. Yan. Pwede dumaan tayo dito sa isang ito. Pwede dumaan tayo dito pabalik. Kung sa kuya, ang karsada niya ay magkabila. Pagkagaling Kalapan, dito ka dumaan. Pagkagaling Nauhan, dito ka dumaan. South or Nauhan. Talagang ginastusan ng bakod para sa safety ng ating produkto dito. At the same time, nandun sana ang pinaka-maintenance. Kaya nga lang, mas gusto dito, maliwalas yung truck na yan. Kaya ang ginawa ko dati, nung ako'y may isa, ayaw kong mag-truck. Kasi baka nandoon, naghihintay ng backload, yung pala ay nag-lolokal na. Mamaya nagpapaihin na ng krudo. Mamaya pagka hindi nakalista ang serial number ng goma, ay nagpalit na ng gulong. Ang battery pagka hindi muna monitor, napalitan na ng luma, isinuwap na. Pera. Madami kasing kalokohan ng business eh. Ganun ang mga tao hindi masihan doon sa kinikita. Hindi naman lahat. Meron laang. Kaya na ikuwento natin hindi ang pangyayari. Pero hindi naman siguro halala lahat. Kasi pinakikita natin na binibigyan natin siya ng trabaho. Yung malasakit na katulad ko, sabi ko, kung sila may anak na kinakailangan pag-aralin o allowance, hindi bibigyan natin. Kasi katuwang nila natin sila sa hanap buhay. Bago ito'y island, sa ating port, ay tinitimbang, kinakailangan kasi na pagka ayan itinimbang, hindi kasi na mainland ako, ang karga niya ni 500, gusto nila dito for 20.
Kaya yung 10-wheeler, ginawa namin 12-wheeler. Ganun kako ng Pilipino. At yung medyo may kalawang na chassis, pinipinturahan, pinagaganda yung ating cabin. Lahat inaayos para pagtakbo ay okay na okay. Baba tayo, sir. Sige. Kaya niyo ba, sir? Ay, medyo okay. Aalalay din ito nga sigurado. Baka yung rayo ba? Kaya-kaya na naman dahil. Ilang hektarya itong punlaan? Sa hektarya? Isang hektarya lang yan, Yan. sir? Kasi halihel. Kasi pagka nagpunla ka ngayon, 85 hectares. Pagka nagpunla ka ngayon, pa 13 days, pwede mo na ulitin. Kasi 12 days ay tinatanim na. Yan. 12 days lang? Yung 12 days lang. Kasi yung tray na nagamit na, uulitin mo uli na pa 13 days. Oh. Yung pa 14 days, magpupunla ka na yung basta yun eh. Parang hali-halili. Kung 10 hectares bawat isang araw, di pa 13 days, 10 uli. Pa 14, 10 uli. Di 100, ako na yun. Ay, ang 10 times 14, 140 na yun. Hanggang sa matapos yun. Kaya nga lang, nahaliban sila ng linggo, aliman na pag may okasyon o ano. Tapos lahat yan, own mo lahat yung mga yan. Ayaw ko na Pagayan. rin do. Ayaw mo. Kasi pagkakapagpaganda ka to ng usapan namin magkamakahapon, na mapaganda daw niya, nang gamutin niya daw yung area, nagka-interest yung may-ari. Aliman ako, hindi man nagka-interest yung may-ari. Inopera niya may-ari ng isang Yung iba. nagsasaka din Oo. na mas maganda. Ang hindi inisip ng may-ari, bakit gumanda? Anong ginawa ni Mr. Bagsik? Yan ba may mga inilagay siya, mga ingredients o ano? Dapat kasi ang pakipagpulong, sabi ko na kanya, within 5 years, aayusin ko ang lupa mo para gumanda ang ani. Pero kung may mag-o-offer na mas maganda, inyo muna kami isa-alang-alang. Kasi kami ang nagpaganda na yung lupa. Yan. Pero kasi hindi nag-iisip eh. Kaya dati yun ang aking trabaho nun eh mag-arindo rin. Hindi ako napayag na yung land preparation, hindi timbang. Kasi pagkatama ka na sa land preparation, almost okay ka na. Pero pagka hindi, 5% ang mawawala doon sa may kinuhol, may dinamo yun eh. Yung mataas na area, dadamuhin. Yung mababang area, kukuhulin. Meron din kayong dryer doon, wala na. Hindi namin, inalis namin ang dryer doon Inalis kasi niyo. apoy kasi yun. Baka... Ito yung dito linipat. Yes. Sige, sir. Sige. Punta tayo sa Ayun. office. Sige. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.